Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Kaway-kaway! Yeah, partner! Sa araw po na to, andito po tayo sa Siniluan, Laguna. Dito yan sa Solanzo Integrated Farm. At kasama natin ngayon ang isang US Army. At napili niya pong magstay na dito at for good sa farming si Sir John Rose Solanzo. Kaway-kaway tayo, Sir John Rose. Hello po. Ngayong umaga, alamin natin yung kanyang pinakadahilan po mga idol dahil from US po siya na isang US Army. Yan. Alamin natin, sir, bakit ba na umalis ka or iniwan mo yung trabaho mo sa US as US Army at piniling dito na lang sa Pilipinas mag-integrated farm? Long story short, masarap ang buhay dito. Ayun. Oh. Pero kung gusto kasi sa amin, gusto namin mag-start na as yung parang retirement lang, lalo na kay daddy. Retirement niya as tapos magiging organic farm. Yung sa amin lang. But unti-unti po siyang lumaki. Hindi ko na alam na marami na pala silang nabiling lupa. Ayun. Yan. Unti-unti siyang lumalaki. Hanggang sa naging andyan na yung TESDA, ATI. Tapos andito na po kami sa ganito. Nag-start po kami sa maliit na lupa. Mga 1.5, mga ganun, roughly. Tapos nagtatanim kami ng mga kakao, mga gulay-gulay, hanggang sa nagkaroon na kami ng manok, baboy, tapos kambing. Nagkaroon kami ng pond. Noong una, koi nga lang yun eh. Koi at saka tilapia. Tapos, ngayon, tilapia, hito. Yun, meron. Ayun, so meron kang agriculture, yung mga crops, lahat-lahat. May upo partner, nakita natin, pichay, pipino, mustasa, mga ganon. Ampalaya, mga rambutan, mga aviar fruits. Yes, meron din. May mga iba't iba simpedak, meron na din sila. Yes. May mga durian, may mga puya. Pero partner back ano lang muna ako. Parang brief context. Sir, ano bang US, pagtatanong kasi sila, ano ang work nyo sa US Army kayo? Ano ang doon ka sa US Army? Attack helicopter mechanic po ako. Helicopter mechanic? Yes po. Oh, yun pala yun. Grabe, so medyo masaya ba yung magtrabaho gano'n, sir? Ayos lang. Ayos lang, sakto lang. Trabaho lang. Trabaho lang. Ilang years ka doon, sir? 6 years po ako. Ayun, so medyo, pagka after mo doon, direct ka na dito at you decided na ito na yung gagawin mo. Nagpahinga ng konti, tapos yun, umuwi na ako. Ayun. Sir, paano ba maging integrated farm ang isang farm? Pag sinabi mo kasing integrated, dapat lahat meron ka. Hindi lang sa meron ka, dapat lahat ng mga bagay na nasa loob mo, umiikot sa loob mo. Okay. Parang sabihin natin, meron kang mga halaman, mga vegetables. Una. Dapat meron ka ring mga pagkukunan ng fertilizer. Fertilizer mo? Sabihin natin, kasi mainly organic kami. Organic. So, saan ka kukuha ng fertilizer mo? E di sa mga manures mo. So, meron kaming hogs, goats. Goats, baboy. Tapos, saan ka kukuha ng pangpakain sa baboy mo? Sa mga animals mo, edi sa mga forage crops mo. Meron kami diyang mga madami. Saging. Pwede. Meron kaming tricantera, mga ganun, azola. So, paikot-ikot lang. Pero nagpi-feeds din kayo sa baboy? Oo. Nagpi-feeds din kami. Mix siya. Ang baboy naman kasi namin hindi siya organic eh. So, hindi rin kami magpapa-certify as organic sa hogs pa. Kasi, alam naman natin ang status natin sa corn, di ba? Puro GMO. Yan. Mahirap. Yun. So, ang baboy niyo po is hybrid or yung native talaga? Dati, meron po kaming large white. Tapos, meron din po kami mga natives. Ayan. So, doon umiikot siya, partner. So, from manure, ilalagay sa tanim, yung tanim, mapakinabangan din sa livestock. And then, meron din silang aquaculture. So, may tilapia, hito, koi. And then, yung crops na sir, meron din ata silang greenhouse. Yun yung pinaka, din. Ang greenhouse namin, mostly yung
yung mga high values po, mga beets, mga ganun. Broccoli, dati. Ayun. Pero ngayon sir, ano yung mga tanim nyo ngayon dyan? Ito. Ampalaya daw, Ampalaya. O yun. So, ganun ka-challenging pala yung isang paggawa ng integrated farm. So, sa mga gustong gumawa ng ganun, so dapat yung farm nyo is sustainable within your farm talaga. Yung parang paulit-ulit yun nga. Sabi ni partner yan, sabi ni Sir John Rowe na dapat mayroon ka talagang yun, yung pagkain. Oo. So, yun, paikot-ikot na. Para at least sustainable ka at hindi ka masyadong magastos. Pero yung ano sir, yung pag-start nyo dito before, ano ba itong area? Sobrang ganda kasi partner, yo, overview. Ang challenging lang dito. Very challenging siguro to, may gastos integrated din. farm siya na bundok. Yan, Hindi siya yung patag. Oo. Kung makita nyo yung view natin sa likod, Masasabi ko lang kasi sa integrated, medyo mahirap magastos. Lalo na pag ang ginawa mo is biglaan kang magda-dive sa integrated farming. Parang sinabi mo, ay gusto ko nito, gusto niyan. Gawin natin lahat. Pero pag sinabi mong ganun kasi ma-overwhelm lang kayo. So, siguro pag nag-integrate ka, unti-untiin mo. Paisa-isa, sabi nito, ito yung pinaka-last namin nakuha kasing yung lupa. Ito. Matagal na rin yung hindi nagalaw. Nagtanim lang ng mga fruit trees. So, mga ilang taon na yan. Tapos, pinaputol yung mga puno dyan. Ito naman, dating saluya. But, masyado siyang parang nagiging swimming pool pag umulan. Okay. So, dyan nag-ano yung... Nagwa-waterlock. So, transfer sa iba. Sa taas. So, maraming mga challenges ang mga integrated farm. Lalo na dito sa mga high elevation. Ano? Oo. Oo. Kasi itong area nila sir, first time namin ni partner medyo elevated talaga siya, mataas. Overview nga, yan maganda. Pero mayroon silang bukal. May flowing, yung tuloy. Kasi importante sa farm, may water source kay. Kasi sa tubig. Pag wala kang water source, hindi ka magiging sustainable pag ganun. At dito sa situation nila sir, isipin mo. Sir, nung nakapagkwentuhan namin kagabi, kasi sabi nga na siya, nakapag-ikot-ikot din siya sa mga farms, pumunta sila ng Thailand, ng Taiwan, ng iba't ibang bansa para makita nila kung ano talaga yung technology. At nakapagsabi siya na nagustuhan ko yung sinabi niya na gusto niya maging advocate din to the youth, na para malaman nila yung sinabi mo sir na yung mga farmers natin na tumatanda na, tapos ngayon medyo yung wala na masyadong nag-i-engage ng mga young generation into farming. Ano yung masasabi mo na sir? Unti-unti nang mawawala ang mga veteran farmers natin. So within 5 to 10 years, maybe hopefully more. Wala na tayong makakain. Puro import na. So ang gusto ko sana mangyayari is yung mga youth, mga bagong sprouts dyan, sana naman mag-agriculture kayo. Kasi sabi natin, ang ganda ng pera sa nursing, mag-iibang bansa ka, sa IT, ang daming kukuha sa'yo. But yung bayan natin, yung bansa natin, mamumulubi sa atin kasi pag wala tayong agriculture, wala tayong kakainin, bubagsak ang economy natin. So, sa mga kumukuha na ng agriculture dyan, go lang. Kahit mahirap. Alam natin na mahirap ang agriculture, hindi biro. Pero push lang. Go lang. Ayun. So, napakaganda ng advocate po ni Sir. No? So, magtanim po tayo, lalo na sa mga young generation natin, para sustainable yung mga pagkain sa country natin. Hindi tayo mag-import ng import. Pero sir, as a farmer advocate, yan, kagaya din po sa amin ni partner. Kasi syempre, farmer advocate kami, at the same time, farmer actual. So, anong masasabi nyo naman po na like, maraming gusto mag-farming. Like sa amin, pero nalugi kami in terms of mga price, dahil bumababa yung price, maraming supply, biglang bagsak. Like, tulad na natin sa, in general, ang pinaka-common ngayon yung palay. So, maraming younger generation na nag-engage sa farming, like na natututo sila dahil sa kanilang mga father. At the same time, ngayon po is medyo mahal yung mga
farm inputs like abono, insecticide, mga ganyan or whatsoever. Pero yung presyo ng palay is nasa 7, 8 yung nakikita natin sa Facebook. So, anong magandang solusyon mo dyan na naisip as a farmer advocate? As solution, andyan naman parati si DA. Hindi naman nila sinasabi na hindi rin sila tutulong. No, ang DA kasi malaking tulong rin yan sa atin. Mangulit lang kayo. Mangulit lang. Yun lang, mga musta. From time to time, punta kayo doon. Wala kayong kailangan, punta kayo doon. Mag-hi lang kayo. Yan, kasi saan ba tayo kukuha ng mga machineries? Sabihin natin sa palay. Saan tayo kukuha ng mga combine harvesters? Di ba sa kanila? Or manghihiram sa kanila, sa mga co-op. Kasi tutulong rin naman kasi talaga sila eh. Kahit anong gawin mo, handyan pa rin naman sila. Para sa mga, yun nga, mga veteran farmers naman, maraming mga technology dyan na hindi pa natin ginagamit. Although na naandito na sa Pilipinas, hindi pa ginagamit. Sabihin nila mahal, manghiram tayo, co-op or sa DA. Ganun pa rin. Marami dyan, mga agricultural drones. Sasabihin nila, ay drone yan, mahal yan. Hindi naman. Pwede ba manghiram ng drones? Pwede kang mag-rent. Mga magkano kaya yan? Ang pagkaalam ko is, hindi ako accurate. Siguro mga 1,000 something per hectare. Siguro hindi lang isang hectare yan. Hindi ko pa alam masyado. Meron na ba dyan sa atin, pre? Actually, meron na sa atin. From DA? Private sila. Private. Private kasi hindi pa sila ganun ka yung sa atin kasi medyo yung sa nalaman natin yung kakilala natin may drone. Yun sila pero yung sa DA wala pa akong nalaman. Ako pag dito sa Laguna actually gusto ko mag-training ng drone para ma-introduce ko dito sa Laguna. Once na pagkatapos ko mag-training pwede ako mag-service ng mga ganun. Drone pilot. Ayun, so yun mga totoong Inday kasi sa panahon natin ngayon, pag hindi natin niyakap o na-embrace yung technology, na mapapag-iwanan talaga tayo, na mas mapapag-iwanan pa kasi naiwanan na talaga tayo sa farming. Kasi yung mga karatig bansa natin, Southeast Asia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, gano'n, nag-training sila dito before. Sabi nga ni sir, dito nga nag-umpisa, dyan lang sa ere. Sila ngayon, prospering, kumbaga growing. Grabe yung sila talagang mas maraming mass produce. So nagkukuha pa tayo sa kanila na sila dati natututo lang sa atin. Pati sabihin natin, gusto mo sa mga youth, gusto mo mag-IT, meron din lugar sa agriculture. Pagpunta mo sa sa ibang bansa. Gumagamit silang AI. Ayun, yung sabi mo sir, sa Taiwan, yung 14th floor stories. Yung 14 stories na hydroponics. Ang ganda. Automated. Meron tayong mga pwedeng puntahan dito sa Pilipinas na nag-automate na rin ng farming, greenhouses. Wag nyo lang i-limit wag nyo i-funnel yung vision nyo sa isang lang. Kasi broad na yung natin. Malawak na yung pag-agriculture. Meron ng mga AI agriculture, meron ng mga automated machineries. Kagaya na pinuntahan namin ni partner nung nakarang araw, ganun, automated na din sa kanila. Parang controlled na lahat. Yung mga NPK, yung mga calcium carbonate, lahat-lahat para sa hydroponics. At they produce without soil pero nakakapag-harvest sila. They can grow. Ang maganda doon, tiki siya, suitable siya or parang match sa younger generation. Kasi yung mga medyo may age na, medyo mahirapan na sa ganung mga technology. Pero partner, medyo concerned din ako kasi sabi mo, sa ibang bansa like mga Vietnam, Thailand na
flourish sila in terms sa production, like yung mga palay, nag-import dito. Pero dito kasi, napapansin ko, hindi ko naman criticize yung Pilipinas, kapag marami tayong production, bumabagsak kasi ang presyo. O kasi may laro. O, halimbawa, itong palay, instead na marami tayong ngayon, yung produce, pwede naman tayo mag-export or whatsoever, pero hindi na natin kailangan kasi dito pa lang kulang. So, nag-import pa kasi tayo ng bigas. Kung dito pa lang, kung okay yung lakaran, dapat hindi siya babagsak yung presyo. Kasi logi yung farmer. The same time, na-experience kasi namin din, partner, na ngayon na mura yung palay, even yung government institution natin, yung NFA, stop buying din kasi sila. Yun yung medyo challenging. Please comment down sa mga magsasaka, experience, actual farmer po kagaya namin na walang buyer ng palay, tapos na bibenta lang sa private na mura. Kasi yung NFA sa lokal nila is hindi din po siya buibili, stop buying kasi nga siguro puno. Ayan. So ito po yung pinag-uusapan namin dahil nga isa sa mga advocacy namin ng mga young farmers, no. Kasi gusto namin malaman nyo din kung ano yung mga nangyayari, nagiging open kami. So balik kami dito sa farm nila, sir, sa Solanso Integrated Farm. Ganun kahirap yung pagkakaroon ng integrated farm. Pero nandun kasi sa kanila yung dedication. They already started. Medyo mahirap nga. Some of a few of them, their friends na pumunta dito, sabi nga nila, medyo yung area nila is not for agriculture. But then, they tried. Kasi nga, nakita naman nila yung opportunity, meron namang, kumbaga, napagkitaan na mag-grow. Kasi dito na area, kasi pag nakita mo naman itong ganitong klaseng view, parang relaxing din, nakakatulong sa healing ng isang tao pag ganito kasi. So, itong area na to, ano ba ang future plans man nyo dito, sir? Kasi meron na kayong vegetable, lahat na integrated na eh. Ano bang future plans? Ang gusto naming mangyari dito sa farm is maging agritourism po siya. Agritourism? Yes. Oo. So they started already. Gumagawa na po kami mga rooms. Oo. And in the future siguro magkakaroon din po kami mga camping sites. Oo. Camping sites. Camping sites. Mga glamping sites. Glamping, oo. Yun yung ganda na kasi malapit lang siya sa Laguna eh, ilang minutes lang. Siguro less than mga 30, 40 minutes, gano'n. From Diyan sa Siniloan proper, mga 20 minutes po ang biyahe. Oh, okay. So mga few hours lang siguro from Metro Manila, dito ka na. So itong mga ganitong area, farm tourism, farm agritourism, from farm to table. Kasi na-feature na din pala sila ni farm to table. Na-feature na din kayo ni Sir Buddy. Oo. So marami na nagpunta din sa kanila dito at nakitaan. At saka sa inyo, sir, pala ay TESDA din pala accredited. Dito. Yes po. ATI and TESDA po kami. Nagtuturo po ako ng OAP or Organic Agriculture Production NC2. Ano po yung dito, yung mga courses? Meron po kamang OAP, OAP is Organic Agriculture Production. Okay. Electrical, agri-crops, at saka agro-entrep. Agro-entrep. Yun. So sa mga sa school to school yun, di ba? Basically. School to school. So wag dito na assign sila, sila dito. Nag-OJT sila dito. Immersion. So yun. Ang ganda ng mga future plans nila, sir. Magkakaroon sila ng mga glamping, camping. So hopefully, kasi siyempre medyo saturated na din sa Manila minsan. Yung iba gusto sa Rizal, sa Dipolo. So yung mga gusto din dito sa Siniluan, pwede nyo puntahan dito yan sa Solanso Integrated Farm. Yeah. So hindi ba mahirap, sir, ang transition na like from work mo? Siyempre pang mag-work po tayo like sa US, maganda yung income. Hindi ba mahirap yung transition na after 6 years abruptly mag-engage ka into farming? From kasi, syempre always problem ang pera. Pero once na naka-step ka na, kung gusto mo talagang kung passion mo, talaga kakayanin mo. At saka mas tahimik dito. Ayoko nang bumalik sa Ayun. Sa mga city, lalo. Mas gusto ko dito. May gusto pa akong narinig sa kanya kahapon na sabi niya, yung mga Filipino gustong-gustong pumunta ng Amerika. Hindi nila alam yung sistema doon at yung pamumuhay doon ay napakahirap. Mahirap.
Kung pagko-compare mo yung buhay dito sa Pilipinas at buhay sa US, parehas lang. Kasi kung tutuusin, kung doon ka nagtrabaho, doon ka rin gagastos, mahal. Pag dito ka kikita, dito ka gagastos, mahal. Pero kung doon ka magtrabaho, iuwi mo dito, yun lang naman maganda eh. Ayun. So, yun pag nagsa-abroad ka na, sa Amerika ka, yung pera mo, huwag mo talagang igastos ng todo. Dito mo igastos. Mag-invest ka dito ng farm. O ano ba yung pwede mong i-invest? Farm, para pahingan. Oo. Rest house lang muna. Katulad sa kina Sir John Rowe. Dati rest house lang. Naging 8.5 from 1.5 naging 8.5. So dahil partner, yun nga nakitaan nila na pang gusto na nilang maging early retirement. Oo. Kumbaga preparation for your early retirement, ganun ang mangyayari. And then nag-engage sa farming, medyo okay, tuloy, nag-integrated na farming. And then naging engage sa TISDA, ATI. And then hopefully I'm praying doon sa agritourism nila. Ayan. So pre, tanong lang ako kay Sir John Rowe, kung ano ba yung magastos ba sir? Ay, tawa ni Sir. Gaano ka gastos, gaano kahirap yung ano? Ang integrated farm is sobrang hirap. Magastos, oo. Pero kung yun nga ang sabi ko, kung iisa-isahin mo siya, hindi naman siya ganun kahirap. Or hindi siya, makakaya mo yung gastos niya. Pero once na nag-dive ka, andyan na lahat sa harapan mo, gusto mo. Okay naman. Mahirap ang gastos doon. Pero after that, fulfilling naman. Actually, ako, di ba, army ako. Hindi ako mahilig sa farming. Techie ako. Mahilig ako magkalas ng computer, magkabit ng computer. First time kong nagtanim ako ng dragon fruit. Within 1 week time, nakita ko yung dragon fruit mo may ugat-ugat na. Masarap ang feeling. Ayun. Masarap ang feeling. Marami rin, try nyo lang kung hindi pa kayo nagpa-farming sa mga bagong gustong mag-farming. Masarap mag-farming. Wala kang makikitang pera kaagad. But over time, ipursige ka lang. Huwag kang makinig sa ibang tao na negative. Push ka lang. Pag bumagsak ang market, push ka lang. In a few years, siguro makikita mo yung fruits ang labor mo. Ayun. So yun. Ayun. So push lang sa mga beginner. Siyempre don't expect na nagtanim ka para mag-income. Hindi So, tutubo ang bunga passion within a night. So, dapat ang focus mo talaga is magtanim until malugi man kayo sa first, second, dahil sa bababang presyo, push lang ng push, sabi nga ni sir, and then time will come na may reward din. isa pang magandang gawin is mag-innovate ka sa farm. Isipin mo kung ano yung mga hindi pa ginagawa ng mga tao and then i-apply mo sa farm mo. Alam ko na lahat tayo hindi, may mga dreamers, may mga doers, but marami kang pwedeng gawin sa farm mo. Yun. Galing. So, sir, question ko lang partner ilang years nyo na ito ginagawa itong farm? Since 2019 po ako nag-start dito. Ganun tagal 6 years. na. Oo. 6 years na, mag 6 years na. So, sir, may kita naman yung farm. Yung sa farming. Tapos yung sa kasi may mga courses dito so nakakatulong din. Nakakatulong po siya, but pag sinabi mong organic farming tapos i-market mo, mas gusto nilang makita yung buo na nagpo-fertilize ka ng inorganic kaysa sa butas-butas na organic tapos mahal. Ayun. So pero wag kayong mawalan ng hope diyan sa organic kasi para sa health din. Ayun. So, kasi medyo na ngayon medyo kumbaga mga very aware na yung mga tao na gusto nila yung mga organic. Kaya sa akin partner, maganda dito partner yung farm to table kasi organic. From farm, serve nila sa table, magkakaroon sila ng restaurant na dyan. Pero pag ilalako mo, ayaw nila nga na may butas-butas. Oo, ayaw nila yun. Siyempre,
So nakakaalam partner, tayo okay sa atin. So, yung mga totoong mga Inday, medyo umulan na. So, pupunta na kami doon, mag-ikot-ikot muna kami. At sir, any advice to the young farmers, yung mga engaged sa young farmers natin? Mahirap po ang farming talaga. Wag lang po kayo mawawalan ng hope kasi may mga tutulong pa rin po sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Pwede niyo po akong tanungin kung ano, since na nagtuturo po ako ng organic farming. So, pwede naman po. Ayun, so maraming salamat sa mga totoong mga Inday. Maraming Sir Janro. Medyo umulan-ulan na. Mula yan dito sa Solanso Integrated Farm. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong techniques. At ngayon po, Yan, dito po tayo sa Solanso Integrated Farm. Hindi natin patagalin. Siniluan, Laguna, happy farming! Woohoo! Tara na! May ano ba dito, silungan? Ito po.